Naisip mo na ba kung ano talaga yung pinakamalaking hamon sa isang organisasyon ngayon? Kasi siguro ang unang papasok sa isip natin yung mga kalaban sa labas, no? Yung oposisyon. Pero paano kung ang pinakamalaking banta ay galing pala sa loob? Partikular sa isang bagay na, aminin natin, gusto nating lahat, ang kaginhawaan. Para sa ating pagsusuri ngayon, babasahin natin ang ilang sipi mula sa aklat na Go Where There Is No Gospel. At prangka talaga ang argumento nito. Sabi niya, ang pinakamalaking krisis daw ng simbahan ngayon ay hindi pag-uusig, kundi yung sarili nitong pagiging komportable. At yan mismo ang misyon natin ngayon. Ang himayin niyang mabigat na argumentong yan. Kasi hindi lang to simpleng, uy, huwag maging komportable ha. Malalim to. Ikinokonekta kasi ng may akda yung kaginhawaan sa isang konsepto na medyo bago sa pandinig. Tinatawag yang unfinished obedience o yung hindi natapos na pagsunod. Na kung iisipin mo, may malaking implikasyon talaga sa pagtingin natin sa misyon. Okay, sige, simulan na nating himayin yan. Ang unang punto na talagang tumatak sa akin dito ay yung laki ng problema. Sabi dito, sa kabila ng lahat ng yaman, teknolohiya at halos 2,000 taon ng kaalaman, mayroon pa ring malalaking bahagi ng mundo na hindi pa naririnig ang pangalan ni Jesus, kahit isang beses lang. At dito yung linyang parang, wow, sumampal sa akin. Hindi raw ito failure of information, kundi failure of obedience. Grabe! Parang may ways ka na, no? Pero tinipili mo pa ring umikot-ikot lang sa sarili mong subdivision. Oo, ganun na nga. At dyan pumapasok yung tinatawag niyang historical paradox na kapag tiningnan mo raw yung kasaysayan, mas lumalago pang simbahan kapag nasa ilalim ng pressure. Kapag may pag-uusig. Oo, mas nagiging malinaw yung mensahe, mas matapang yung mga tao, pero kapag napapalibutan na ng kaginhawaan, mayaman na, tanggap ng lipunan, may magagandang building, doon daw nagiging distracted, diluted, and hesitant. At ang nakakatakot, yung kaginhawaan nagbabalat kayo. Hindi siya mukhang kasalanan, mukha siyang wisdom. Oo. O kaya good stewardship, sustainability, mga ganong salita. Eksakto. Teka, linawin natin yan. Kasi hindi ba't may wisdom din sa pag-ingat? Ibig kong sabihin, madaling sabihin na go. Pero paano yung safety, yung resources? Di ba't legitimo namang concern yan? Napakagandang tanong yan at sinasagot din yan ng aklat. Ang punto raw ay hindi yung pagiging reckless. Ang punto ay yung pagbabago ng pangunahing tanong. Yung tanong na gumagabay sa mga desisyon. Okay. Imbes na ang tanong ay, nakaayon ba to sa global na misyon ng Diyos? Kahit mahirap, ang nagiging tanong daw ng komportabling simbahin ay, ligtas ba ito? Epektibo ba ito para sa atin? Okay. Kaya ba nating isustain ito? Iyan, dahan-dahan lumilipat yung focus mula sa pagsunod sa Diyos papunta sa pag-preserve ng sariling organisasyon. Doon nagbabago yung moral compass, kumbaga. Gets ko na. So, hindi siya yung tahasang pagsuway. Mas subtle. At dyan na siguro pumapasok yung konsepto ng unfinished obedience. Oo, ito na yung puso ng argumento. Kasi ang resulta ng kaginhawaan, hindi naman tahasang pagre-rebelde. Bihira ka namang makakarinig ng simbahang hayagang nagsasabing, ayaw naming sundin yan. Ang nangyayari ay unfinished obedience. Parang New Year's resolution, no? Oo nga, no? Alam nating kailangan mag-exercise. Bumili tayo ng sapatos, nag-sign up sa gym, pero hanggang warm-up lang tayo. Kasi ayaw nating pagpawisan ng todo. O masaktan. Oo, ganun daw. Kinikilala natin yung utos sa teolohiya. Pero sa praktika, ginagawa lang natin yung mga part na hindi masyadong nakakaabala sa buhay natin, sa budget natin. Selective, kumbaga. At para sa portahan yan, bumalik sila sa Biblia at consistent daw yung pattern na nakita nila na ang Diyos palaging gumagalaw palabas, outward. Mula kay Abraham, di ba? Umalis ka sa komportable mong lugar para maging pagpapala. Tapos yung pinaka-ultimate example, yung pagkakatawang tao ni Jesus. Yung divine discomfort? Oo, divine discomfort, ang ganda nun. Ang Diyos mismo ang unang lumabas sa comfort zone niya. At hindi lang yan basta isang gawain niya.
Nasa DNA niya raw. Dito ipinakilala yung ideya na ang pagsusugo ay isang Trinitarian reality. Sandali, medyo technical yan, Trinitarian reality. Bakit mahalaga na i-trace pa natin yan doon? Anong practical na epekto niyan? Mahalaga yan kasi binabago nito yung motivasyon natin. Mula sa pagiging duty lang, nagiging participation. Ang sinasabi ng aklat, kung titingnan mo ang Trinity, ang Ama, isinugo ang Anak, Okay. ang Ama at Anak, isinugo ang Espiritu. At ang Espiritu, isinugo ang simbahan. So, yung pagsusudo o sending, hindi lang siya utos na nakasulat. Ito mismo yung tibok ng puso ng Diyos. Gets. So, hindi lang ito department sa simbahan. Hindi, pakikilahok ito sa buhay mismo ng Diyos. Kaya kapag hindi tayo nagsusugo, parang humihiwalay tayo sa daloy ng Diyos na sinasamba natin. Okay, so kung sending ang DNA, anong nangyari? Bakit parang mas pinili nating manatili? Dito na papasok yung punto ng aklat tungkol sa pagtitipon versus pagsusugo. At ito, oo, nakakagambala talaga. Sabi ng may akda, naging eksperto raw ang simbahan sa pagtitipon, gathering. Mag-organize ng worship service, magpaganda ng programa, magpatayo ng building. Magaling tayo dyan. Pero ang problema, naging ito na yung layunin, imbis na paraan lang. May isang quote doon na tumatak. God gathers His people in order to send them. Nagtitipon para magsugo, hindi para manatili. Pero parang ang naging sukatan ng success ay yung pagtitipon. Ilan ang umattend? Gaano kalaki yung building? Eksakto, at may epekto yan. Anong praktikal na epekto niyan sa atin, sa ordinaryong miyembro? Malaki. Kapag gathering ang sukatan ng tagumpay, ang discipleship, yung paghuhubog sa atin, nagiging para sa stability imbes na availability. Hinuhubog tayo para maging mabuting miyembro, na mananatili, magbibigay, hindi para maging handang umalays at isugo. At yung mga leader, Nagiging custodial sila, tagapangalaga ng kung anong meron na, imbes na apostolic, may kaisipang nagsusugo. Ang focus, nagiging preservation, hindi propagation. at ang resulta ng lahat ng yan, ng comfort, ng unfinished obedience, ng pagiging mas magaling sa gathering, ay yung tinatawag nilang gospel gap. Parang may isang pamilya na sobrang-sobra ang pagkain sa mesa. May lechon, may cake. Pero sa kabilang bakod lang, may kapitbahay na hindi pa nakakatikim ng kanin. Ganun daw kalala. Oo. Ang agwat sa pagitan ng mga paulit-ulit ng nakakarinig at ng mga taong wala talagang access para marinig ito kahit isang beses. Yan ang susay, no? Access. Oo. Napakahalagang idiin na hindi ito issue ng pagtanggi. Issue ito ng kawalan ng access. Sinasabi sa aklat na may libu-libong people groups na wala talagang simbahan, walang Biblia sa wika nila, walang Kristiyanong saksi. Sila yung unreached. Grabe. At ang sabi sa aklat, ito raw ang greatest spiritual inequality sa mundo ngayon. Isang issue ng hustisya. Para patunayan pa yan, ginamit nila yung lohika ni Pablo sa Roma 10. Ang linaw-linaw doon, di ba? Parang dominoes. Paano sila mananampalataya kung hindi sila nakarinig? Paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? At paano magkakaroon ng mga ngaral kung walang isusugo? Yun. Ang argumento ng aklat, yung kadena, hindi napuputol sa dulo, sa paniniwala, Napuputol sa pinakaunang pyesa. sa pagsusugo. So parang nakapayo lang tayo, tinitingnan yung unang pyesa, tapos nagtataka bakit hindi gumagalaw yung dulo. Ang problema, nasa atin daw. Talaga? At may isa pang mabigat na punto. Yung halaga, yung cost ng hindi pagkilos. Hindi lang para sa mga hindi pa naapot. Oo, may epekto ito sa simbahan mismo. Anong nangyayari sa atin? Kapag ang pagsunod ay naging selective at komportable, nawawala raw ang spiritual vitality. Yung sigla, ang panalangin nawawala ng urgency, nagiging listahan na lang ng pansariling pangangailangan. At ang pananampalataya nagiging manageable, isang bagay na kinokontrol natin para magkasya sa buhay natin, imbes na maging transformative na bumabago sa buong buhay natin. Okay, ang bigat. Kaginhawaan na nagiging lason, pagsunod na hindi natatapos, tapos may gospel gap.
Kung ganito kalaki ang problema, anong solusyon ayon sa source? Kasi ang unang reaksyon ko, naku, kailangan na nating kumilos, naku, konsensya ako. Pero sabi nila, hindi raw guilt-driven activism ang sagot. Hindi talaga, kasi ang guilt madaling maubos yan, pansamantala lang. Ang kailangan daw ay isang mas malalim na pagbabago, isang theological realignment. Anong ibig sabihin niyan sa simplang salita? Ang ibig sabihin niyan, kailangan nating mabawi yung isang pananaw sa Diyos na sapat ang laki para gambalain yung comfort natin. Pero kasabay nito, sapat na nakakahikayat para maging dahilan ng masaya nating pagsunod. Kikilos tayo hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa paghanga sa isang napakadakilang Diyos. So, anong itsura niyan sa practical na paraan? Yung realignment. Nagsisimula raw sa pag-redefine kung ano ang katapatan o faithfulness. Hinahamon ng aklat yung mga sukatan natin ng success. Sinasabi nito, ang katapatan hindi dapat sukatin sa laki ng simbahan o sa dami ng budget, Kundi sa? sa pagsunod sa utos na abutin ang lahat ng bansa. Dahil dito, radikal na nagbabago yung tanong. Hindi na paano natin mapanatili ito. Oo. Ang tanong nga ay, saan pa sa mundo hindi kilala si Kristo? At paano tayo makakapunta doon? At para maging mas konkreto pa, nag-iwan sila ng mga tanong na pwedeng pag-isipan. Ang ating mga sistema ba? Yung budget, yung programa, para ba yan panatilihin ng tao sa loob o para ihanda silang isugo palabas? Wow, mabigat na tanong yan. Oo. At isa pa, sa kultura ba ng simbahan natin, ang sakripisyo para sa misyon, normal ba yan o isang pambihirang bagay na para lang sa mga super spiritual? Yung sagot dyan, yun ang magpapakita kung ano talaga yung pinahahalagahan. Sa huli, ang buong panawagan ng aklat ay pwedeng ibuod sa isang pangungusap lang. Ano yun? Ang maging isang sent people na naglilingkod sa isang sending God. Sabi dito, ang simbahan hindi nilikha para maging isang monument to stability. Isang magandang monumento na nagpapakita ng katatagan, Okay. ito ay nilikha para maging isang movement of redemption, isang kilusan na patuloy na gumagalaw palabas. Kaya sa pagsusuri natin dito, malinaw yung argument, no? Nakita natin kung paanong yung kaginhawaan na parang okay lang naman ay pwedeng maging pinakamalaking hadlang, humahantong sa hindi natapos na pagsunod. Na siyang direktang dahilan ng gospel gap. Oo, yung agwat sa pagitan ng mga nakakarinig at hindi pa nakakarinig. Para sa akin, ang pinakamahalagang ideya talaga rito ay yung pagbabago ng pananaw sa kung ano ang success. Na ang katapatan hindi nasusukat sa mga bagay na madali nating makita at mabilang. Dami ng tao, laki ng gusali. Ito ay nasusukat sa tahimik at madalas hindi nakikitang pagsunod sa utos na lumabas at abutin yung mga hindi pa naabot. Kahit mahirap, kahit hindi komportable. At kahit na maaaring hindi natin makita ang buong resulta sa panahon natin. Kaya, iiwan namin sa'yo ang tanong na ito para pag-isipan. Kung ang lahat ng resources na meron ka ngayon, yung oras mo, yung talento mo, yung yaman mo, ay mga instrumento pala para sa isang pandaigdigang misyon, anong isang maliit na pagbabago sa iyong mga prioridad ang gagawin mo simula bukas?